I got na my Korea visa. Kahit manggaling ako ng Clark o ng Cebu, bili pa rin ko pa. Nasa eroplano ako by December 25. Alis yung mami. Wala kang mami. Pag nagtawag si Santa nang merong Christmas gift, nandun ako present. Off to get my Korea visa. So, naka-receive na ako ng text. Ganun yun eh. Pag naka-receive ka ng text today, pipick up ka tomorrow. So, kahapon ko siya na-receive and so, ready na. Chinek ko na siya sa website. So, nakita ko doon na approve na at approve ako ng 5 years multiple. Ibig sabihin, magiging Korean na ako. Charot! Means, pag kami sale, pwede na tayong mag-book in advance para hindi mahal. So, ang nanay ko, hindi pa sila makakaalis kasi kulang pa sila ng docs. So, sad. Hindi sila doon makakapasko. Ako makakapagpasko right there and there on point. Pag nagtawag si Santa nang merong Christmas gift, nandun ako present. Wait, today is December 23. Mukhang maulan ng ating Pasko, pero at least basa. Meaning, masabaw na Pasko, di ba? Pero, matraffic. Wala namang nabago doon. On my way to KVAC, kung hindi nyo alam ang KVAC, it's Korean Visa Application Center. Dito yan sa may malapit sa SM Aura. Specifically, yung katabi, yung Brittany Hotel on the 9th floor. Dati, nag-a-apply ako sa mismong office nila sa may McKinley pa. Nung nasa McKinley sila, guess what? Walang bayan. As in, libre lang Korea visa. Tapos mabilis lang. Parang 5 to 7 days. As compared ngayon, medyo matagal. Siyempre, iba naman kung meron kayong sponsored or meron kayong invitation, mas mabilis yon as compared to yung regular processing nila. So, I will be there in like 40 minutes. And guess what? Again, wala pa akong ticket. At hindi pa alam ni Hazel na kukunin ko na yung visa ko today. I'm thinking of flying on the 25th, Christmas Day mismo. Para kasing kung tomorrow, hindi pa ako ready. For one, hindi pa ako nakapag-pack. And kailangan ko pang mag-marketing and mag-grocery for the house. I hope mapag-room ko pa si Chase. Yun yung mga to-dos ko pa. Just before I fly for Korea. Probably, I will stay there for 2 weeks. Sana lang meron pang available na flight on Christmas Day para naman Hazel and I can spend the Christmas together. Kahit na kain lang sa labas, okay na yun. Surprisingly, bumilis yung traffic at nandito na ako sa SM Aura. In less than an hour from our house. Pero, yung pabalik, nandoon yung traffic. As in, isang malaking parking space. So, iniisip ko kung magsi-C5 ako pabalik or mag-EDSA. Iniisip ko pa. Pero, pinaka-importante, dapat kumain muna ako bago ko umuwi. Kasi, feeling ko matatraffic ako. Natatanong ko na ang SM Aura Premier. This is my claim stub. Kailangan dala nyo to guys, plus ID. Just to make sure. Meron talagang clear envelope. Siyempre, para hindi mawala, sama-sama sila all together. Roast beef. Yamos. Ay, saan? Online. Wala tong meat, ano? Meron. Or ano? Nalaglag. Parang may seafood. Ah, yun. May shrimp, kaya pala nalalasahan ka. Bellissima. This is my favorite holiday. It's a chance to start. Pero masarap yun guys. Nice yun. Dami namang mabibili. Parang ayoko pa umuwi. These are the good times. Hot caramelized Camberley. 125 yung 85 grams. Yung malaki po is 500. 125. 25. Thank you so much, ma'am. Thank you. Hindi na siya niluluto, ma'am. Paano dumikit?
Ang bantay na bantay lang na continuous steering, caramelized nuts is nasa kamay ng gumagawa. Tama ba ate? Dapat hindi bibitawan, ano? Yes, ma'am. Parang nataypan ko lang naman. Bumili ako. Gusto ko ng jumbo juice. Guys, so I got na my Korea visa. Sharon! Date of issue is December 20, 2024 and validity is up to December 2029. Wow, 5 years. Pwede tayo magbalik-balik ng 5 years. Ganito na guys, yung itsura ng visa ngayon, no? Yung parang pwede mo na siyang ma-print. Dati yung ini-sticker. Bago ko ikwento sa inyo yung process, kakain mo ng money nyo. Dami kong mga pinagbibili. I hope makain ko. Sana hindi ako matraffic. Nagsa-second thought ako kung ako ay mag-grocery or tomorrow na lang. Kaso tomorrow is also equally maraming tao because December 24. Pork bun. Ang cute. May butas sa loob. Parang may hangin. Sarap pa. Ganyan guys, oh. Ito mala siopaw siya na mukhang hindi siopaw, ganon. So got my jumbo juice. Instead kumain ako, nag-take out na lang ako ng mga something para makasave sa time. Bumili na rin ako ng ulam namin, yung roast beef. This is my all-time favorite, banana berries. Nagpa-EDSA ako kasi nakita ko yung traffic kanina sa C5 Gapang. At least dito sa EDSA, traffic, yes, gumagalaw naman. Hindi naman ako nahihinto. And the time is just 6:40 pero mukhang gabing-gabi na. Alam mo yung feels mo na parang past 9 na. Pero alas 6 pa lang pala. And thinking of dropping by sa grocery para hindi ko na siya gawin tomorrow. But bago naman ako mag-Korea, meron kami mga stocks sa bahay. Pag mga mamis ganyan, bago ka umalis for trip, mag-grocery ka, mamamalengke ka, maglilinis ka ng bahay, ganun ako. Trying to catch up on mga errands, mga to-dos, bago tayo lilipad for Korea. Bukas sana nga pwede na akong umalis. Kaya lang tomorrow is 24. May mga gagawin pa tayo. So, i-25 na natin. Habulin na lang natin yung Christmas sa Korea. Nasa eroplano ako by December 25. Decided na, dadaan na tayo ng grocery. Nandito na ako sa GMA flyover. Malapit na tayo sa Trinoma. Please get opening barrier. Opening barrier. Hold up, I am on my way. Saan tayo magsisimula? Cooking oil, yes. Patis, yes. Toyo, yes. Suka, yes. We can hang out on the beach without freezing. Cereal siya, guys. Dala natin si Hazel ng patis. Maliit lang. Sana hindi tumapon. Gusto ko siyang bilhin for the packaging. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year Legit. I wanna hang out. Gusto ko guys gumawa ng paella eh. Seasoning. Kaya hindi ako nakabili sa Spain nung nasa Spain kami kasi 2 Sundays yung available namin time and guess what? Close pala ang mga malls on a Sunday. So, ako nakabili. Kimchi jjigae nor chicken noodle soup. This is our fave soup. Yung pag wala ka ng ulam, pwede ng itlog na lang. Hello po! Pwedeng itlog na lang boiled tapos ito, pasado na tapos may tuyo ka on the side. Nice. Nawawala yung ticket ko. Saan ko nalagay? Ay, naku, ang mami nyo talaga. Mami nyo, makakalamutin. Bigla ako natakot. Kala ko na wala ko yung ticket. The time is 9 in the evening. Medyo maraming sasakyan dito sa bandang North Ave
Well, this is the usual naman. I think, etong araw na to medyo maswerte ako in a way na ang dami kong nagawa before pa ako umalis ng bahay kanina. Nagpunta na ako ng bangko dahil wala palang bangko bukas. Tapos, nagpunta na rin ako sa drugstore kasi bumili ako ng ibang gamot na dadalhin ko kay Hazel. Yung hindi ko pa nagagawa is to go to market. Siguro bukas na lang agahan ko. Yan, bibiling ko sa market, galing na ako ng grocery. Yung mga isda. And mostly gulay. Yung nanay mong may kausap. In another call, Mother, sagutin mo ako! I got something here. Ito guys, favorite ko to. Every time nakikita ko to, bumibili ako. Dati, sa Green Hills lang yung store nila. Tapos ngayon, marami na silang store. Si Tita Parins. Hindi ang paring, ma. Paring lang. Yung nanay ko, Hindi ba yun yung ano? lagi niyang dinadagdagan ng mga words. So, isang box is 6 pieces. Masarap to guys. Suman sa latik. Despite na hindi ko pa nagagawa yung aking buko pandan, meron pa tayo nito. And then, this is naman our dinner. Ito yung roast beef. Merong sauce. Tapos, kailangan initin. Ito yung second to the maliit. 500 pesos. Natulog na siya. Yan. Kailangan initin sa microwave. Then, I have Chinese lumpia. Buti na lang isa lang binili ko. Tapos, humingi ako guys ng extra garlic saka sauce para mas masarap. Yahoo! Let's taste. Tingnan natin kung siya ay worth buying. Nice naman. Masarap yung meat, tender. Tingnan natin yung sauce. Malasa yung sauce. Parang feeling ko ng dapat hindi masyadong malapot, no? Masarap. Nakakatuwa lang. For 500 pesos, meron ka ng roast beef. Madali siyang makasawa at saka marami na siya. Hindi ka naman kakain ng marami nito eh. So ako, actually, okay na ako dun eh. Oh, parang masarap. And then, ito dessert natin. Oh, di ba? Para medyo healthy tayo. Inaayos ni Mother yung mga grocery ko. Bayabas sa Taiwan, ano? Napakain ako ron. Ang luto. Ito din, tikman natin si lumpiang Chinese. Yan sa'yo. Dito sa akin. Yeah. This is all veg. Pero sabi nila may ground pork daw. Akala nyo lang, matakaw ako. The truth is, madalas lang akong kumakain, pero hindi marami. Tingnan nyo itong lumpia, di ba half lang. At itong roast beef, 2 slice lang. So, okay na ako doon. Happy na ako. Basta makakain lang ako kasi itong roast beef medyo fatty. So, high in cholesterol. The lumpia naman is all veg. Yes, pero nakakasawa. Kaya, try lang kami ni Mama. Kasi kung magtatag-is lang kami ni Mother, parehas lang namin hindi mauubos. Namana ko na kay Hazel ng ganitong style. Dati hindi ako mahilig bumili ng mga bukas-bukas eh, mga slice-slice. Parang feeling ko kasi hindi siya quality. Naalala ko yun. Asim. Ito yung hindi kinalburo, yung nahinog ng natural. Ang hanga. Next. Sosaw din natin. Cheese, kumain ka na? Ha? Sabi ko kay Cheese, kumain na siya. Sabi niya, parang nagsasabi siyang hindi pa. Nagkakaintindihan kami pag may taon. Si Cheese, guys, pag may tao, tapos alam niya, si Mama lang ang nandito sa house, pupunta siya sa kwarto ni Mama kakatok. Tapos, tatahol ng tatahol, gayayain niya si Mamang bumaba. So, magigets naman ni Mama. So, ngayon, lagi na sila nagkakaintindihan. Best friend na sila. No, Chase, no? Mantay mo, Lola, ha? Alis, Mami. Yes? Lang ako pag umalis, pagdating ng ano, Oo nga. natakot ako. Pagka darating ka, nagagalit. galit siya. Iba yung tahol levels niya, yung tahol na mangangagat. The time now is December 23, alas 11 ng gabi. Mag-book na tayo ng flight, baka tayo ay maubusan. Saka baka sobra ng mahal.
Kung walang Manila, kahit manggaling ako ng Clark o ng Cebu, liliparin ko pa rin siya, guys. Kasi ayokong lumipas itong Pasko na mag-isa lang si Hazel. Kasi syempre, first time niya, nag-a-adjust pa din. Ayoko yung ma-feel niyang masyadong malungkot. Tapos may iisip niya dito sa Philippines, di ba? Masaya yung Pasko, yung celebrations mahaba, maraming happenings. Pagtapos siya doon, nagsosolot. So parang at least ako man lang makalipad. Si mother and ang daddy niya hindi nakasabay mag-apply sa akin. Only because nung inaayos na namin yung mga papers, may mga kulang pa sila. Instead na antayin ko sila, which napi-feel na namin na baka alanganin, kesa naman kaming lahat hindi makapunta, di ba? Mas mauna na lang ako. And true enough, hindi nga talaga sila aabot. But then, at least, ako naman ay nando doon, di ba? Kahit papaano. Marami pa namang chance for them to be there. Kaya lang, ito talaga yung gusto ni Hazel. Yung wish niya na sana it's going to be a white Christmas for the family, pero hindi eh. So, minsan, kahit anong kamada mo, kinulang kami sa time, in short. Dahil nga, galing din kasi kami sa Europe. So, nung wala kami dito sa Philippines, hindi naman kaya nilang i-process yung sarili nilang visa. So, sana kung nung nandun kami, may nag-aasikaso din, makakalipad sana sila before Christmas. Kaso, inantay pa kami. Tapos, nung pagdating dito, marami pang nangyari. So, ayun. Maybe not meant to be this time. Meron pa namang flight for December 25. I have 3 options. First option ko is Philippine Airlines. Ang flight is 1 a.m. ng 25, bale. So, madaling araw, Noche Buena lang. So, ibig sabihin, Noche Buena ako sa airport. Kasi ang flight is 1 a.m. Darating ng Incheon, 6 in the morning. Which is nice kasi Merry Christmas! Diba? Next is AirAsia naman. Ang flight is 7 a.m. Darating 11:55 a.m. So, umaga na yung alis ko ng Pasko. At least, di ba, kung busy ka ng Noche Buena, puyat ka, 7 pa yung flight, though 4 o'clock na sa airport ka na nito. Christmas pa rin naman. Pwede pang mag-lunch, pwede pang mag-dinner. Next option is Cebu Pacific, which is, ang flight naman is 2 a.m. Darating sa Incheon ng 7 a.m. Ano kaya? Nalito ako. Ano ba yung magandang flight? Si Hazel makakasagot nito, pero hindi siya active eh. Anong kaya doon? Kasi bukas na yun eh, hindi pa ako nagpapak eh. Galing ako ng palengke. Napakamahal ng kamatis. 250 to 300 pesos per kilo. Cooking lunch, our lunch is tokwat baboy. Parang medyo Chinese style na nilalagyan ko ng kinchay para masarap. Tokwat baboy. Cooking in my favorite electric pot. Merry Christmas, baby. Gusto ko ng maraming kinchay para masarap. Tatakpan na lang natin, guys. Wala na siyang halo. This is our yummy breakfast. Yung lunch and breakfast ko sa bayan na. Ano kayang sikreto dito? Bakit napaka-lambot nung rice? Talagang wala siyang tigas eh. Parang siyang slimy. Ang sarap. Good. Hindi ko nilagay sa rep, guys. Kasi pag nilagay ko sa rep, titigas. Kailangan mo pa siyang i-steam para bumalik sa ganitong texture na malambot. Tawagin ko si mother so we can have lunch. Itong coconut ko, 2 days ago pa. Minsan, ang ginagawa ko, sinasala ko para wala yung juice. Sarap. Nilagay ko lang siya sa freezer. Madami pala. Ito ay 6 pieces. So, 60 pesos ang coconut ngayong holiday season. And then, add ko lang yung Nestle cream. Tag-isa lang. Sana meron man lang color green or Christmas representation para masaya. Meron ako ditong nata de coco at saka kaong. Let's see. It just melts my heart away. I'm all glittery 'cause they So, nilagay ko is more than half. the winter says stay. Mix. Embrace. Maybe it's Kaya natin siya ng this or this. Sipin ko pa yan. Kaong. This ko lang. Ito
pala yung White Christmas natin. Ready to eat, papalamigin na lang. This simple, basically, mekos-mekos lang. Yun na nga, tikman natin. Buko lang. Okay. For later, I am starting to cook na our dinner kasi mamaya magpapak na ako. Wala nang oras. My recipe is boneless lechon. Medyo maliit lang to. The weight is 1.4 kilos and this is almost 900 pesos. So, ang gagawin ko ngayon, i-air fry natin. Kaya ininit ko na siya kanina. Mukha siyang, bago siyang timpla. So, sabi ko, fresh na fresh, mukhang okay. First time, usually bumibili na lang ako nito eh. Yan natin dyan. Okay? Minutes. Mga 180. Hi, Porky! Cheese, baby boy, Merry Christmas! Aalis yung mami. Wala kang mami. Wawa aman. Meron akong Christmas attire. I remember binili ko rin to sa Korea last year. For Chase and Rexy. Pero hindi napagamit sa kanila. Visa natin si Chase kahit hindi pa siya nag-groom. Ano ba ito magawa? Chararatatatatat. Paano to? Alam niyo bang gusto niyang nagbibihis? Yehey! Gwapo ng Chase baby boy ko ah! Look at the camera! Ay, ang gwapo. So gwapo na oh. Hello everyone! I am Chase. My name is Chachi Pololot. I am bad. But my mommy loves me anyway. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Nadudulas siya. Merry Christmas everyone! Cheese! Ay, ang liit mo. Finished product, yummers. Masarap, malambot, nice. Masarap itong lechon belly, I have to say. I like the timpla, which is really salt and pepper lang. Pagkatapos merong tanglad. Wala siyang masyadong arte, in short. Pag ganito, pwede nyo siyang isawsaw either sa Mang Tomas o kaya sa suka. Suka na may bawang, na may sibuyas, na may sili. And, pwede nyo rin siyang gawing lechon paksiw. Natuwa naman ako sa aking trial lechon belly. So, pwede nang hindi bumili ng readily cook. So, I cooked this for 50 minutes at 190 degrees Celsius. And it ended perfectly. Dito na lang ako magdi-dessert din para isang hugasan na lang. Usually, hindi ko ito ginagawa. Gusto ko iba-ibang plate. Pero dahil ako yata ang maghuhugas, magtipid tayo sa pinggan. After nito guys, promise, magpapak na ako. Because the time is almost 8 o'clock. So magpapak ako ng mga 2 hours. And then matutulog. Hopefully makatulog. And then leaving the house by 3 a.m. Should be at the airport at 4. Flying at 7. Arriving in Seoul at 11:55. Sana walang aberya.